kahapon ba ay nangako ang mga traders at rice retailer na pagdating ngayong Hulyo, next month na. Ilang araw na lang. ay bababa na po ang mga presyo ng bigas around 42 to 46 pesos per kilo. Wala pang kanya ng gobyerno, ha? Hindi pa lumalabas yung mga NFA na yan. Wala. Okay. Ito ay direktamente na ilalabas ng mga trader at retailer. Aha. Actually, nandoon nga si House Committee on Agriculture and Food Chairman Quezon 1st District Congressman Mark Enverga. Nandun siya. Narinig niya. Magandang umaga, Congressman Mark Enverga. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTV Network nationwide at Radyo Pilipinas. Good morning po, Kong Enverga. Magandang umaga po, Kong Erwin at Sir Aljo. At morning po. sa ating pong mga kasama Opo. sa ating pong programa. Thank you po sa pagkakataon, Aleka, Sir Erwin. Tanong lang po kasi, nandun din ho kasi kayo kahapon, since kayo na rin po ang chairman ng Agriculture, House on Agriculture, para may marami ho kaming katanungan. Pero rinig ho ninyo, di ba? Sabi sila mismo, ang galing sa bibig nila ng mga trader at saka retailer na bababa na ang presyo ng bigas sa mga palengke from 42 to 46 pesos per kilo. Tama po ba yun, Congressman Mark? Yung narinig ko rin. Yes, tama po kayo, Kong Erwin. Malinaw na malinaw po. Siyempre, gusto ko lang pong ma-emphasize na napakahalaga po ng gampanin po, mga retailers po ito at saka po yung mga traders po na ating kasama kahapon na talagang po pwede na bumaba na ng 42 to 46 pesos yung atin pong presyo po ng bigas sa merkado. Aha. This is due to doon sa sinasabi na EO ng Pangulo, Kong, na binawasan ng 15% ang taripa ng mga imported rice, kaya yung savings may papasa sa mga consumer. Tama po ba yon? Yes, Kong Erwin, malinaw po naman doon sa EO 62, yung layunin nga po ng ating mahal na Pangulo na talagang mapababa po yung presyo. At syempre magandang may nahanap po tayong mga kapartner na sinisigurado po na ang mga benepisyo ng magiging EO na ito ay ang makikinabang ay ang ating pong taong bayan, ang ating pong mga consumers po ng rice. Pero ang isang problema dito, Kong, nag-file yata ang mga grupo na magsasaka dyan sa Supreme Court dahil pangamba nila, because of this, baka maapektuhan naman yung kanilang, yung mga binibigay na subsidiya at hindi nila nagugustuhan daw ito. Pero may nagsasabi naman, correct me if I'm wrong 15% lang naman ang nireduce sa tariff. Meron pa namang tariff and tuloy pa rin naman itong RCEP at kasama pa rin sila doon sa subsidiya. Tama po ba ito, Congressman Mark? Tama po. Well, Kong Erwin, ang unahin po na nais po natin linawin sa Sige ating po. po mga kababayan, lalo higit po yung ating po mga magsasaka, na para po sa taong 2024, bagaman ito na po effective na po itong pagpasok po ng July, sigurado po sa 2024, yung 10 bilyon na ating pong tinatawag na Rice Competitiveness Enhancement Fund bilang tulong po sa ating po mga farmers, ay meron na pong nalikom na pera po dito. So wala pong problema sa 2024. For 2025 po, Kong Erwin, Sir Aljo, sa kasalukuyan ay meron na po tayong 22 billion pesos na koleksyon. At paalala nga po na tayo po ay nasa buwan pa lamang po ng Hunyo, ay ibig sabihin ay tataas pa yung koleksyon. So kung may agam po na makakalimutan ang ating mga farmers, malulugi po sila, ay meron po naman sapat na sapat po para po mapondohan yung kanila pong core program na Rice Competitiveness Enhancement Fund. Tuloy pa rin po itong mga sinasabi ng proyekto ng gobyerno, maisasama kaya sa 2025 national budget itong mga rice drying facility, yung mga request ng mga farmers, kung maisasama po kaya sa national budget natin? Well, Kong Erwin, maganda nga pong nabanggit rin ni Speaker Martin Romualdez kahapon. Malinaw po doon. Sabi nga po niya, sa lahat po ng kakailanganin din ng mga farmers po natin, bukod doon po sa ating tinatawag na Rice Competitiveness Enhancement Fund o yung RCEP, ay meron pa pong mako-complement po na program na ito ay tinatawag na National Rice Program na ating pong pinapasok sa ating pong annual budget. So sa
Sa kasalukuyan po, first time in history, si Pangulong Bongbong Marcos po Jr. ang naglagay po ng napakalaking budget po rito. So for the past 2 years, halos 30 billion pesos po ang ibinibigay po na budget natin para po sa ating pong rice farmers alone. Sa rice pa lang po yon. So binanggit nga po ni Speaker Martin Romualdez kahapon na wag po mag-alala yung ating mga magsasaka dahil bukod dun sa RCEP na matatanggap nila, maaari na tumaas pa yung ating pong alokasyon para sa ating mga magsasaka po ng palay. At sa lahat ng kanilang pangangailangan ay hindi po sila kakalimutan, tutulungan po natin yung ating mga rice farmers. Opo. Congressman, alam naman, this is Aljo Bendijo, Kong. Yes, Sir Aljo. Alam naman po natin na may dikta din ng world market ika nga dito sa bigas. Opo, paano po natin masusustain ito? Para sa ganun ay at least makontrol din natin ang mga bansa na maaari po mag-supply sa atin ng bigas na hindi po biglang tataas naman ang kanilang presyo. Opo. Yes, well Sir Aljo, yung nabanggit nga po, magandang balita muna kahapon sa ating pong meeting kahapon. Unang-una ay may trajectory po tayo nakikita ng pagbaba po ng presyo po ng bigas. At ito po ay nanggaling mismo sa ating pong inaangkatan ng 90% mula po sa bansa ng Vietnam. At si Speaker Martin Romualdez, kumaalala nga po natin ay meron po siyang pagkakataon na sila po ay nakipagdialogo sa kanilang mga counterparts. Pumunta pa po rito sa ating bansa. Nakita ko po sila sa House of Representatives. At ang nakumit po nila na willing po silang tumulong po sa presyo po ng ating pong bigas na ibibigay po sa ating pong bansa. May pinapakiusap lang po sila na kung maaari ay magtulungan po sana yung mga nag-aangkat, yung mga importers po natin ng bigas, na kung sila po ay magsama-sama at magsabay-sabay po ng order, syempre para sa negosyo rin po ay bulk orders, mas napapababa pa natin yung presyo. So ito nga po ay sinang-ayunan ng kausap po natin kahapon, yung PRISM, na sisikapin po nila na pagkaisa po nila ang importers nang sa gayon ay mapababa po natin yung presyo po natin, yung bargaining power po natin ay mapababa yung presyo ng bigas. So maganda po ang mga balita po, Sir Aljo, sa kasalukuyan. Okay. Alright. Maraming salamat po, Congressman Mark Enverga, 1st District Congressman ng Quezon Province at Chairman ng House Agriculture and Food. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo, Kong Mark. Thank you po, Kong Erwin and Sir Aljo. Magandang umaga po sa ating lahat. Cambio naman tayo by Aljo. Ito, kahapon, nandun siya sa meeting si Ka Orly Manuntag, ang tagapagsalita ng Grain Retailers Confederation of the Philippines. Magandang umaga po, Ka Orly. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTV Network at Radyo Pilipinas Nationwide, sir. Good morning. Yes, magandang umaga po, Kong Erwin, Sir Aljon po. Good morning Opo. po. Yung inyong announcement, mukhang talagang napangiti nyo ang mga kababayan natin dahil yan ay sabi ho ninyo yesterday, you were quoted and sabi nyo na 45 to 46, meron ding 42. So, kami ni Aljo dito, sinabi namin na may mga bigas na tayo from 42 to 46 pesos per kilo. Sa market. Yan ay hindi pa government. Yan ay galing mismo sa mga traders. Galing po sa mga asosasyon po yan, sa PRISM at sa inyo mismo na mga retailers. Tama po ba itong pagkarinig ko kahapon, Ka Orly? Yes po, ito po yung binanggit po natin na presyo. Base po ito doon sa EO62 na once po na ipatupad po ito, nakikita po namin yung reduce ng tariff from 35% to 15%, nasa 5 pesos hanggang 6 pesos po. So ibig sabihin po nito, sa isang sako po, mababawasan po ng 250 pesos hanggang sa 300 pesos. So sa presyo naman po, 5 pesos to 6 pesos po, yung possible po na bababa. So dapat ito ma-pass on po natin hanggang sa retailer side para maramdaman naman po ng ating mga consumers. Ayun. So ito hong dahil po dito sa iyo, ito po yung presyo na tinitignan ho ninyo na kayang ibaba hanggang 46 siguro maximum, tapos pinakamura talaga 42 na mabibili ng mga kababayan natin sa mga palengke. And this is by July ang sabi ninyo, Ka Orly. Tama po ba ng inyong grupo?
Yes po, tama po ito. Mararamdaman na po ito sa buwan po ng July. At kung binanggit po namin na presyo na 42 po hanggang 46, dalawang variety po yan. Yung 42 to 43 po, ito po yung broken. Medyo madurog na po ito. Ito naman pong 45 and 46 po natin, ito po yung well-made rice na 25% po na broken. Ito naman po kasi yung pangaraniwan po talaga na mabili sa mga kababayan po natin po talaga na average po. Paparating pa lang, tama ho ba? Yung mga imported na mga bigas na yan by July, paano po yung mga nandyan na sa inyo pong mga warehouses? Ganon din ang bentahan yan, sir? Malamang po mag-a-average na lang po kami talaga para lang po maisama po namin din at hindi naman lumaki yung lugi po namin. So isa na po ito sa commitment din po namin at nakita rin ng gobyerno na may konting sacrifice din po sa hanay po ng mga importers din natin po. Alam mo, Ka-Orly, wala pa man. Kami po ay nagpapasalamat na alam ho namin na may isa-sacrifice din ho ninyo. Pakiusap din ho kahapon yan ng butihing speaker. Salamat po, Ka-Orly Manuntag. 10 po ng higit 100 milyong Pilipino na kayo po ay willing po mag-sacrifice na mabawasan po ang inyong kikitain because of this, Ka-Orly. Salamat po. Opo. Maraming salamat din po. Maraming salamat po, Ka-Orly Manuntag, spokesperson ng Grain Retailers Confederation of the Philippines. Magandang umaga po. Mabuhay po kayo, mga rice retailers, sir.